Hello po, good morning! Ngayon, update tayo. So guys, same lang din sa Anyana. Itong newly project namin, wala akong ganong masyadong update dito kasi tiwala rin naman ako na hindi naman din talaga kami minamadali ng may-ari. Pero nakikita naman nila yung progress. Sabi nga ni ma'am, mabilis yung trabaho. Kaso, ito rin yung sasabihin ko na pagdating po sa finishing, sa interior, babagal po talaga tayo gawa ng, meron pa tayong mga kinukonsider dyan. Yung mga linya po ng tubig, linya po para sa kitchen, sa laundry, yung wirings. Marami po tayong dapat i-consider pag ganyan pong papasok na tayo sa interior. Kasi po, pag yan is final na at nagkaroon po ng problema, mahirap na pong mag-repair. So, kailangan sigurado kada galaw natin. So, actually, dito, halos na flooringan naman na. Ayan. So, dito po, yung hamba natin, naka-install na yan. Tapos, magkakaroon pa tayo ng demolition dito. So, request ng may-ari, magkaroon pa rito ng parang mahabang bintana. Hindi ko alam kung i-fix glass nila yan or owning. So, bahala na sila. So, dito, kasado naman na wiring sa lang naman ang kulang dito. So, pwede na rin natin ilagay yung PVC panels. So, magkakaroon tayo ng demolition dito. Ito, tatanggalin to. Tatanggalin yan. So, waiting pa sa instruction. Pabilang ako kung ilang PVC dito. Ulitin mo pala yung PVC. Ano yan eh, wala ditong bilang kasi ano to eh, pahabol na resist sealing. Ha? Lapad lang talaga. Tapos malang-alam ko dito tatanggalin to. So, yung CR natin, lumaki na yan. Ayan. So, stop muna ng tatanggal. Pagigiba. So, yung mga hamba naman po is nakakabit na yan. Ayan. So, dito, meron na rin po mga metal framings. Sige, go lang. Sige, go. So, dito po, halos natapos naman na po yung paglalagay ng flashing. Waterproofing, okay na rin naman siya. So, dito po, wirings, then pwede na rin pong maglagay ng insulation. Tapos, metal framings na. Ayan. So, I think yung paglalagay po ng flashing, halos patapos na yan. So, dito meron na rin po tayo mga metal framings. Ayan. So, meron pa palang mga iilan na hindi pa nailagay. Dito na lang yan sa bandang extension. So, dito rin po babaklasin yun. Maglalagay po tayo ng metal spandrel. So, dito rin, magbabakbak din dito. So, yun din po ang isang factor kung bakit tumatagal ang renovation. Maraming tinatanggal, tapos papalitan ng panibago. So, matrabaho po talaga ang renovation. Hello po, good morning. Update po tayo dito sa newly project po namin. So, bali, medyo nagkaroon ng problema dito. Parang 1 week din po kami na-stop. Tapos, naghintay po kami ng instruction sa may-ari. And then, sabi niya, pwede na daw pong ituloy. Ayan. So actually sa mga projects naman po namin, hindi naman kami minamadali. Hindi ko rin po talaga kukunin kung mamadaliin kami kasi
Nagkakasabay-sabay po yung aming mga projects. At alam naman po nila na talagang sabay-sabay. So, pero actually, nung nag-stop po kami, halos buo na rin po talaga yung pinaka-extension nito. So, yung gate natin, folding yan. Tapos, yan po ang prepared na design ng may-ari. So, dito, napinturahan na siya. Ang gusto ng may-ari is black lang. Ang ginamit natin dito is 2x3. Tapos ito po 1x1. Then yung space is 1 inch. Ayan. So, 3 cylindrical hinges yung nilagay natin dyan kasi medyo mabigat din po talaga ang ating gate. Ayan. So, I think mga nasa 2 meters po ata ang taas niyan. So, dito yung ating main gate. Dito naman po yung ating trench drainage. So, gagawa pa tayo dyan ng trench drainage. Ayan. Pero ito po naka-tiles na po yan. Tapos, meron na rin tayo nilagay na umbok na floor drain. Ayan. Tapos, dito po yung kanilang pedestrian. So, meron kasing part na mataas, tapos doon po sa may garage, mababa. So, dito po, step na lang. Ayan. So, dito nga po pala, ganito po yung pinaka-design ng may-ari. So, ito ang kitchen area nila. So, may ilalagay dyan na sliding po ata. Dito naman okay na yung tiles natin. Andito yung ating septic tank. Ayan. So, sa mga nag-aabang ng update, ito na po yon. So, dito nga po pala, ang roofing nila, hindi sagad. So, yung ating gate, yung ating poste, exposed po yan sa init, sa ulan. So, yan po kasi ang design ng may-ari. Yung mga opening, napasukatan na yan ni ma'am, i-install na rin po yan. So, dito po sa may garage, ang gamit po natin dito is metal spandrel. Ayan. So, buong yung bahay naman na pinturahan na, may pahid na to ng first coating ng pintura. Ayan. Tapos dito po yung ating main door. Ayan. talaga yung magalaw kasi ito pa kasi. So, dito, kung mapapansin nyo, halos parang same lang po yan ng pinto sa Anyana. Ayan. So, dito po talaga ang original na pwesto ng pinto. Pero umabante naman tayo doon ng konti. So, medyo humaba yung ating living area. Ayan. So, doon may lalagay tayong bintana dyan. So, ayan siya. Binago rin po pala namin yung wirings dito, lahat-lahat. Ayan. 2 panel na po yun doon. Ayan. Tapos, okay. So, ito yung bathroom. Ito yung ating room. Office room nila, ma'am. Ayan. Yung office room nila, ma'am, may pintura na rin po ito. May mga nakaabang na rin po ng mga outlets. Ang daming outlets, di ba? So, pag saan kayo magpapagawa, only outlets tayo dyan. Office po nila to. So, dito meron tayong nilagay na AC. Ayan. So, dito, meron tayong ilalagay na resist ceiling. Waiting na lang po i-deliver yung ating PVC panels dyan. So, dito, meron tayong resist ceiling. The rest, flat ceiling na yan. Ayan, flat po dito. Tapos, dito po yung kanilang kitchen. So, magpapagawa na tayo dito ng countertop. Ayan. So, lahat naman na ng ating mga outlets, kasado na, dyan na ipwesto na ng ating electrician. So, dito meron din tayong opening, papa-install din dyan
Dito yung kanilang laundry area. So, ganyan po ang itsura niyan. Gusto nila may open, may ventilation pa rin. So, ito po, ilalagay po natin dyan. Hindi ko alam kung tiles po na parang deco stone ang design, pero tiles lang. So, parang may accent lang yan. So, dito opening din, may lalagay din dyan. So, dito po, ang kanilang bar. Ayan. So, yung ating mga abang para po sa AC, ayan na, nalinyahan na yan. Diyan siya. So, dito tayo sa second floor. Dito po sa second floor, lalagyan na siya ng tiles. Ayan. 60 by 60 po na porcelain yung ginamit. Yung mga opening natin, lalagyan na po ng mga bintana. Ayan. Ayan. Tapos ito nga po pala, na sarahan na, meron na tayong kisame. Ayan. So, may mga part lang po na nakaawang dahil maglalagay po ng kortina. Ayan. So, dito po magkakaroon po to ng partition. Tinanggal na po yung harang dati dito, kung mapapansin nyo. So, dito po magkakaroon na tayo ng room partition. Tapos yung tiles po dito sa bathroom, pwede na rin po itong umpisahan. Ayan. Natakpan na rin po yung kisame. Waiting na lang din po sa PVC panels. Pero dito po, bago tayo maglagay ng PVC panels, partition muna. Pinauna lang po muna namin yung pag-i-install ng tiles. Ayan. So dito, papuntang balcony, meron din pong i-install dito na sliding. Ayan. So, sliding din tayo dito. So, actually sa renovation talaga, akala nila ganun-ganun lang po yung trabaho. Lalo na pag naka-second floor, medyo marami pong gagawin. So, imagine ang existing na unit maliit lang, pero yung ginawa namin dito ng extension mula sa harap, sa gilid, papunta po dito. So, ayun nga, hindi naman po pwedeng aabot po ng 1 milyon o 2 milyon ang materials. Tapos, ang labor lang po namin is mababa. Paano naman po kami no, baka mag-abono pa ako. So, kaya po sa amin, kung kukontrata po kami ng 100%, 70-80% po napupunta sa workers yan. Tapos the rest yun na lang po yung paghahatian namin ni Ray. So dito po, medyo, kung mapapansin nyo yung unit, tsaka yung extension, halos magkasing laki lang sila, di ba? Pero ang gastusan po niya sa materyales, sobrang mahal. Medyo mataas. Yung yero po natin dito, pasadyayan, yung makapal po yung pinagawa namin. Pati rin po yung ating plain sheet. Yung plain sheet natin, 0.6 din po yan. Itong long span natin, 0.6 din po yan. Tapos lalagyan mo pa ng waterproofing. Ayan. Actually, ang unang nilagay po dyan na waterproofing is Elastoseal. Tapos pinapatungan natin ng sista. Medyo hindi na namin tinitipid kasi para medyo mahaba yung buhay ng waterproofing. So ayan, kung may mga part na medyo konti, papatungan po ulit. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga pamakuan, parang ang pangit na tingnan, umbok na. Dinamihan po kasi namin ng waterproofing kasi talagang sakit ng renovation, yung mga leaks na yan. Pati po yung mga flashing na yan, kailangan doble-doble. Meron ng Flexiban, meron ng Elastoseal, meron pang Sista waterproofing. Ayan. Meron pang atong silicone na lang kung meron pang silicone yan. So, dito po meron lang kami hinihintay na
na end moldings para po maituloy na. Nag-order na ako. Isasabay na lang po sa PVC panels. Ayan. So, halos dito naman sa unit ni ma'am, meron na tayong halos buo na yung aming materials. Ayan. Yung mga accessories, pinto, may-ari po ang nag-asikaso. Pero, overall, kami po ang nag-asikaso niyan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyong laundry area. Nakasagad tayo dito pataas para for safety rin. Then, nagpalagay tayo ng grills dito. Pwede nila yung maging sampayan. Yun nga, ang habol talaga ng may-ari is hindi siya totally masarahan kasi sobrang init. Ayan. Kung open dito at may papasok, may grills naman tayo dyan. Then, dito talaga open yan, pero ito po papalagyan pa po ata to ng additional pa na grills dito. Pero sana nga wala na eh. No, dapat wala ng grills dito, no? Kasi access mo na to pag ano eh. Pag maintenance. Oo nga. Sabihin ko nga kay ma'am. So, dito po sa likod na part, hindi rin po talaga totally pinasarahan dahil meron tayong mga grills na 1 by 1 ang ginamit. So, kahit okay lang pagdating ng araw, yung kapitbahay na ni ma'am sa likod, magsara, magsagad, okay lang ang kagandahan lang kasi ang gusto ng may-ari, lalabas yung hangin, papasok yung hangin, ventilation. Tsaka ito po, ang purpose po kasi nitong area na to is parang balcony nila. Ayan, balcony. So, meron tayong mga floor drain na nakaabang na dito, outlets. Ayan. Tapos yung bathroom natin, nagpalagay tayo ng owning pa rin dyan para may natural light, may ventilation pa rin just in case, di ba? So, dito, lalagyan naman to ng sliding. So, safe naman. Pero I suggest na lagyan na lang din ng grills para safe talaga. So, dito sa New Leaf, wala rin naman akong problema kasi hindi rin naman ako minamadali dito. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Na pag nagpagawa po kayo ng bahay, mas magandang gamitin yung bubong. Yung pasadya, kasi nabibili po sa hardware, mga 0.4 lang yon. Yung iba 0.5, pero mas maganda 0.6. Kung meron pang mas makapal sa 0.6, mas maganda, mas matibay. Kahit tapakan, tingnan nyo, kahit tapakan, hindi siya lumulundo. So, ito mapapansin nyo, i-add ko lang, after po niyan malagyan ng Sista waterproofing na doblehan na, iba yung itsura po dito. Ayan. Elastosil po ito, pinatungan po ng Sista. After po niyan, lilinisan, tatanggalin yung alikabok, pipinturahan po yung bubong, i-retouch po natin. Ang kulay nito, kulay nung, oo, yun. Kasi po dito po sa New Leaf, mapapansin nyo, merong beige, may red, may brown. Ang kay ma'am kasi beige eh. Actually, gusto niya nga ipabago, pero sabi ko, beige ang kulay ng bubong niya. Kaya, beige na lahat. Ayan. So, yung ganun lang ang ating renovation. Walang madalian, pero sigurado.